Magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay, at maligayang pagbabalik sa ating channel, ang Kwentong Puso Pinoy. Sa bawat kwentong ating naririnig, may mga aral na bumabaon sa puso. Ngunit paano kung ang kwento ay tungkol sa isang hustisyang matagal nang nakalimutan? Isang hustisyang babangon mula sa abo ng nakaraan para maningil sa mga may utang. Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng Ang Babae sa Eskinita, Kawayan. Kalabog. Isang malakas na sipa ang pinakawalan ni Espo Juan Batomarino sa kariton ng basurang pag-ulong-gulong sa masikip na Eskinita, Kawayan. Nagkalat ang mga bote, karton at basahang-basa sa maruming semento. Hayop na init ito, bulong ni Bato sa sarili, pinupunasan ng noo na mas makintab pa sa sahig na bagong wax. Pakiramdam niya ay maluluto ang utak niya sa ilalim ng uniforme. At ang babaeng ito, ang pulubing ito, ay isa lang dagdag na panggulo sa miserable niyang araw. Boss, grabe naman yan. Kawawa naman yung mga basura niya. Lalong dumumi. Humagik-gik si PO2 Gahom Maliksi, ang kanyang partner na parang anino, kung saan-saan na lang sumusunod. Hindi pinansin ni Bato ang biro. Nakatitig lang siya sa babaeng nakayuko. Dahan-dahang pinupulot ang mga kalakal niyang walang kwenta. Payat ito, ang buhok ay magulo at natatakpan ng alikabok. At ang damit, Diyos ko, mas mukha pang basahan kaysa sa mga basahang pinupulot nito. Para siyang isang daga, isang pesteng dapat lang tapak-tapakan. Hoy, Mrs. Anya. Ang boses ay magaspang at puno ng awtoridad. Alam mo bang bawal ang magkalat dito sa distrito ng Liwanag Sapa? Pinapapangit mo ang komunidad. Hindi umimik ang babae. Patuloy lang ito sa pagpulot. Bawat galaw ay mabagal. Parang pagod na sa buhay. Nainis si Bato sa kawalan nito ng reaksyon. Lumapit siya. Ang anino niya ay bumalot sa munting katawan ng babae. Itinukod niya ang dulo ng kanyang batuta sa balikat nito. Bingi ka ba? Mariing tanong niya. Dahan-dahan, itinigil ng babae ang ginagawa. Pero hindi pa rin ito tumitingin. Ngumisi si Bato. Ito na ang paborito niyang parte. Ang parte kung saan nakikita niya ang takot. May solusyon naman dyan sa problema mo. Sabi niya, ang boses ay pinalambot ng may halong panunuya. 5,000. 5,000 piso lang at magsasawalang kibo na kami ni Officer Maliksi. Ituring mo ng tulong namin sa'yo para hindi ka na makulong. Tumawa si Gahom sa likod. Mura na yan, Ale. Aircon pa sa kulungan. Ilang segundo ng katahimikan. Tanging ang ugong ng mga bentilador mula sa mga barong-barong sa paligid ang naririnig. Inaasahan ni Bato ang pag-iyak, ang pagmamakaawa. Pero wala. At doon, dahan-dahan itong nag-angat ng muka. Napalunok si Bato. Hindi takot ang nakita niya sa mga mata nito. Walang takot. Walang galit. Walang kahit anong emosyon. Ang mga mata nito ay malalim at madilim. Parang isang balon na walang katapusan. Nakatitig ito sa kanya. Hindi. Tumatagos ang tingin nito sa kanya. Parang binabasa nito ang bawat kasalanang itinago niya sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nawala ang nangisi ni Bato. Pinalitan ito ng inis. Sino ang pulubing ito para titigan siya ng ganyan? Abat matapang ka ah, sigaw niya. Nawawala na ang pasensya. Ayaw mo ba ng magandang usapan? Hinawakan niya ang payat na braso nito para sana kalad ka rin patayo. Ngunit sa sandaling dumampi ang mga daliri niya sa balat nito. Isang lamig. Isang nakakakilabot na lamig ang biglang gumapang mula sa braso ng babae, paakyat sa kamay ni Bato, hanggang sa buong katawan niya. Hindi ito lamig ng yelo o ng aircon. Ito ay isang lamig na tumatagos sa buto. Isang lamig na parang nanggagaling sa isang libingan. Agad na binawi ni Bato ang kanyang kamay para siyang napaso. Nanlaki ang kanyang mga mata, napatingin muna sa kanyang kamay at pagkatapos ay sa babae. Nakatitig pa rin ito sa kanya at sa ilalim ng tirik na araw, pakiramdam ni Bato,
ay nagyayelo siya. Ano yon? Nanginginig ang boses ni Bato habang kinukuskos ang kamay na para bang may dumikit doong hindi nakikita. Ang lamig ay naroon pa rin, isang multo ng sensasyon na ayaw umalis. "Boss, anong problema?" tanong ni Gahom. Ang pagtawa ay napalitan na ng pagtataka. Lumapit ito. Sinisilip ang babaeng nakatayo pa rin ng tahimik. "Hinay-hinay lang, boss. Baka may sakit yan." "May sakit?" "Oo, siguro nga. Pero hindi ito ordinaryong sakit. May kung anong mali sa babaeng ito." Ipinilig ni Bato ang kanyang ulo, pilit iwinawaksi ang kakatwang pakiramdam. Hindi siya pwedeng magpadala sa guni-guni. Siya si Espo Juan Bato Marino, kinatatakutan sa distrito. Hindi siya magpapatinag sa isang basurerang mukhang kakatok-katok. "Tumahimik ka, Gahom!" Anya pilit ibinabalik ang tapang sa kanyang boses. "Bibigyan ko ng leksyon tong babaeng to." Sa pagkakataong ito, itinulak niya ng buong lakas ang balikat ni Sinag. Ang plano niya ay ibagsak ito sa semento para matauhan. Ngunit isang kakatwang bagay ang nangyari. Imbes na matumba, bahagya lang itong gumilid na parang isang tuyong dahon na inilipad ng hangin. Ang sariling lakas ni Bato ang nagpatalsik sa kanya. Nawalan siya ng balanse at muntik nang masubsob sa mga nagkalat na basura. "Punyeta!" mura niya habang iniaayos ang kanyang tindig. Narinig niya ang mahinang paghagik-gik ni Gahom. Mas lalong kumulo ang dugo niya. Pinagkakaisahan ba siya ng mga ito? Ng anino niyang partner at ng basurerang ito? "Tapos ka na." Isang boses, malamig, malinis at malinaw. Napatingala si Bato. Nanggagaling yon sa babae at sa gitna ng baho ng kanal at nabubulok na basura sa eskinita, may naamoy si Bato. Isang halimuyak na hindi dapat naroroon. Amoy ng mga puting bulaklak, amoy ng sampagwita, ang pabango ng mga patay. Nagsimulang kabahan si Bato. Isang kaba na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang babae ay dahan-dahang humakbang palapit. Hindi na ito nakayuko. Tuwid na ang kanyang tayo at kahit sa kanyang maruming damit, meron siyang aura ng dignidad at panganib. "Sino ka?" ulit ni Bato. Pero ngayon, ang boses niya ay may bahid na ng pag-aalinlangan. Huminto ang babae sa mismong tapat niya. Ang mga mata nito ay hindi na madilim lang. Ngayon, para nang may maliliit na baga ng apoy, sa kaloob-looban noon, isang apoy ng matinding galit na matagal nang kinikimkim. Ang tanong ay hindi kung sino ako. Sagot nito, ang boses ay mahina, ngunit tumatagos. Ang tanong ay kung bakit nandito ako para sa'yo. Itinaas nito ang kamay at itinuro siya. "Hindi mo ba ako natatandaan, Bato?" Kumunot ang noo ni Bato. Saan niya nakita ang babaeng ito? Imposible. Hindi niya makakalimutan ang mga matang iyon. "Hindi kita kilala at wala akong pakialam kung sino ka." Sigaw niya, itinatago ang lumalaking takot sa likod ng galit. "Huling tanong, magbabayad ka o hindi?" Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng babae. "May babayaran ka, pero hindi sa akin. Sa batas na isinumpaan mong poprotektahan." "Anong pinagsasasabi mo?" At doon, ibinulong nito ang mga salitang nagpatigil sa mundo ni Bato. Mga salitang kinalimutan na niya. Ibinaon sa pinakamadilim na sulok ng kanyang alaala. Ang anino, bulong ng babae, ang hininga ay amoy sampagwita, ay takot sa sarili niyang liwanag. Nanigas si Bato sa kanyang kinatatayuan, para siyang binuhusan ng isang drum ng nagyayelong tubig. Ang password, ang lumang password ng isang top secret na operasyon. 5 taon na ang nakakaraan. Isang operasyon na nauwi sa isang trahedya. Isang trahedya na sila-sila lang ang nakakaalam. Imposible. "Sa sino ka ba talaga?" Gulat na tanong ni Bato. Ang babae ay ngumiti lang. Isang ngangiting nagpanginig sa buong pagkatao ng pulis.
Katahimikan. Ito ang nararamdaman ko habang pinagmamasdan ang dalawang lalaking ito na unti-unting nilalamon ng sarili nilang takot. Nakikita ko sila hindi bilang mga taong may pangalan o pamilya. Nakikita ko sila bilang mga anino, mga mantsa sa isang sistemang dapat sana ay malinis. Ang isa, si Bato Marino, ay isang pader na gawa sa kasinungalingan at pagmamataas. Ngunit ngayon, ang pader na yon ay nagsisimula ng magkabitak-bitak. Sa likod ng mga bitak, nakikita ko ang totoong siya. Isang duwag na nalulunod sa alaala ng isang gabing madilim. Isang gabing amoy, pulbura at pagsisisi. Ang kasama niya, si Gahom Maliksi, ay mas simple. Isa siyang damong sumusunod lang sa ihip ng hangin. Walang sariling paninindigan. Ang kasakiman niya ay mababaw at ang takot niya ay mas madaling mabasa. Ngayon, ang takot na yon ay sumisigaw sa loob niya. Naghahanap ng kahit anong pwedeng kapitan. Naglakad ako palapit. Bawat hakbang ko ay may bigat. Hindi ng katawan, kundi ng layunin. Ang alikabok ng Eskinita Kawayan ay hindi dumidikit sa akon mga paa. Ang init ng araw ay hindi tumatagos sa aking balat dahil ako ay hindi na bahagi ng kanilang mundo. Ako ay isang alaala na nagkatawang tao. Isang pangakong hindi napako. Paanong alam mo yan? Nauutal na tanong ni Bato. Ang pagiging siga ay tuluyan ng naglaho. Hindi ako sumagot. Sa halip, nagsalita ako tungkol sa ibang bagay. Isang bagay na mas personal. Naaalala mo ba ang lumang bodega sa tabi ng pantalan, Bato? Tanong ko. Ang boses ko ay kalmado. Parang nagkukwento lang. Kung saan kayo nagpulong kasama ang dalawa pang opisyal, pinag-usapan ninyo kung paano ninyo ipapahamak ang isang kasamahan na masyadong malinis para sa inyong grupo, isang babae. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Mula sa pagkalito, naging purong lagim ito. Paano ko nalaman? Dahil nandoon ako. Hindi bilang katawan, kundi bilang isang presensyang hindi nila nakita. May mga utang na hindi nabubura ng panahon. Sabi ko, inuulit ang mga salitang alam kong gumugulo sa kanyang mga panaginip. At ang utang ninyo ay hindi salapi. Utang na dugo. Dito na hindi nakatiis si Gahom. Ang takot niya ay sumabog at naging isang desperadong aksyon. Sa nanginginig na mga kamay, bumunot siya ng baril at itinutok sa akin. Huwag kang lalapit. Sigaw niya, ang boses ay pumuputok. Napatingin ako sa baril, isang malamig na piraso ng bakal. Ganyan din ang pumatay sa akin noon. Ngunit ngayon, isa na lang itong laruan. Isang walang silbing panakot. Isang malamig at mapangasar na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Tumingin ako diretso sa mga mata ni Gahom, mga matang puno ng pagkasindak. Huli na ang lahat, sabi ko. Ang boses ko ay isang bulong na umalingaw-ngaw sa buong Eskinita. Ipinatawag na ako. Ang bigat ng baril sa kamay ko ay parang bigat ng isang malaking bato. Nanginginig ang mga daliri ko sa gatilyo. Sa training, tinuruan kaming maging kalmado sa ilalim ng pressure. Pero walang training na naghanda sa akin para dito. Para sa isang babaeng basurahan na may mga matang parang nakakakita ng kaluluwa. Boss, anong gagawin natin? Sigaw ko kay Bato. Umaasang may maisasagot siya na magbabalik sa amin sa normal. Pero si Bato, nakatulala lang siya. Putlang-putla, parang nakakita ng multo. Babarilin mo ako, Gahom? Tanong ng babae. Ang pangalan ko ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang sumpa. Sige, subukan mo. Tingnan natin kung may magagawa iyang bala mo. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang kalabitin ang gatilyo. May pumipigil sa akin. Hindi takot na makapatay, kundi takot sa kung ano ang mangyayari pagkatapos. Biglang itinaas ng babae ang kanyang dalawang kamay, isang senyas ng pagsuko. Pero hindi iyon ang dating sa akin. Ang kilos niya ay puno ng kapangyarihan.
Parang siya ang kumokontrol sa sitwasyon. Ibaba mo ang baril mo, Pio tumaliksi, utos niya. Ang boses ay nagkaroon ng biglang bigat at awtoridad. Hindi mo gugustuhing dagdagan pa ang kaso mo. Kaso? Anong kaso? Sino ka ba talaga? Tanong ko ulit. Ang boses ko ay basag na. Ako ang resulta ng mga reklamo laban sa inyo. Sabi niya, ang mga mata ay matalim na nakatitig sa amin ni Bato. Ako ang katapusan ng maliligayang araw ninyo sa serbisyo. Dahan-dahan, itinaas niya ang laylayan ng kanyang maruming manggas. At doon, sa kanyang pulsuhan, nakita namin ang isang peklat. Isang peklat na tila sinadyang iwan. Isang maliit na bituin. Ang sekretong marka ng mga operatiba ng Internal Affairs Service na nag-undercover. Internal Affairs. IAS. Ang salitang yon ay parang isang malakas na sampal sa aming dalawa ni Bato. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang tapang niya. Ang mga impormasyong alam niya. Hindi siya multo. Hindi siya demonyo. Mas malala pa. Isa siyang espiya mula sa krame. Ay, Internal Affairs? Bulong ni Bato. Ang kulay ay unti-unting bumabalik sa kanyang muka. Ang takot sa supernatural ay napalitan ng isang mas pamilyar, mas konkretong takot. Ang takot na matanggal sa serbisyo, makulong, at mawala ang lahat. Bagsak kayo sa aming entrapment operation, mga Ginoo. Sabi ng babae, ang boses ay malamig at formal na ngayon. Lahat ng sinabi ninyo, lahat ng ginawa ninyo, recorded lahat. Napatingin kami ni Bato sa isa't isa, ang panloloko, ang pangongotong, ang pag-abuso sa kapangyarihan, lahat ng iyon, huli sa akto. Si Bato, sa isang iglap, sinubukang bawiin ang sitwasyon. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang lumang taktika. Officer, baka naman pwedeng pag-usapan to. Sabi niya, ngumingiti na ngayon. Isang nangiting pilit at desperado. Magkano ba ang kailangan? Doblehin namin ang hinihingi namin sa'yo. Triplihin pa. Tinitigan lang siya ng babae na para siyang isang uod. Ang investigasyon na ito ay 5 taon nang nakabinbin, sabi niya. Bawat salita ay parang isang pako na ibinabaon sa aming mga kabaong. At ngayon, oras na para isara ito. Ang pag-asa na naramdaman ni Bato ay muling naglaho. Pinalitan ito ng purong desperasyon. Hindi ako maniniwala. Sigaw niya, halos mabaliw na. Patunayan mo. Ano ang pangalan mo? Anong ranggo mo? Isang malamig na hangin ang biglang umihip sa Eskinita Kawayan. Nagpatayo sa lahat ng balahibo sa aking batok. Ang araw sa itaas ay parang biglang nawalan ng init. Ang babae ay tumingin kay Bato. Hindi na bilang isang investigador. Ang mga mata niya ay muling lumalim, bumalik sa pagiging madilim at misteryoso. Ang aura ng isang IAS officer ay naglaho, pinalitan ng isang bagay na mas matanda, mas malagim, at ang amoy ng sampagita, mas tumindi. Ang hangin, bakit ang lamig? Nakatayo si Bato sa ilalim ng araw, pero ang pakiramdam niya'y nasa loob siya ng isang freezer. Ang bawat paghinga niya ay mabigat. Ang pag-asa na isa lang itong masamang panaginip, isang entrapment operation, ay unti-unting naglalaho. Pinalitan ito ng isang takot na mas malalim, mas primal. Ano ang pangalan mo? Ulit niya. Pero ngayon, ang boses niya ay isa na lang desperadong bulong. Hindi sumagot ang babae sa tanong niya. Sa halip, nagsimula itong magkwento. Ang boses ay patag at walang emosyon na lalong nagpakilabot sa kanya. Isang madilim na kalsada sa labas ng bayan. Simula nito, 5 taon na ang nakalipas. Naaalala mo ba, Bato? Ambon. Mahinang ambon na dumadampi sa salamin ng inyong patrol car. Bawat salita niya ay isang pako na tumatama sa isipan ni Bato. Nagbubukas ng isang pinto sa kanyang alaala na pilit niyang isinara at ikinandado. Flashback.
Ang ilaw ng sasakyan na tumatagos sa mahinang ulan, ang amoy ng basang lupa, ang tensyon sa loob ng sasakyan. Isang by-bus operation daw. Patuloy ng babae, may bahid ng pait sa boses. Ang target, isang high-profile drug lord. Pero kasinungalingan ang lahat ng yon, hindi ba? Ang totoong target ay ang kasamahan ninyo. Ang opisyal na hindi ninyo kayang bilhin. Ang babaeng masyadong matuwid para sa inyong lahat. Napaurong si Bato. Nanginginig na ang kanyang mga tuhod. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi mo alam? Isang malamig na tawa ang kumawala sa babae. Hindi mo ba naaalala ang pangako mo sa kanya bago kayo umalis? Isang maliit na bagay lang. Nababantayan mo ang pusa niya habang wala siya. Isang pangakong binali mo, tulad ng panunumpa mo sa serbisyo. Ang pusa. Diyos ko, ang pusa. Walang sino mang nakakaalam niyon, kundi silang dalawa lang. Dumadagundong ang dibdib ni Bato. Ang mga imahe ay bumabalik na ngayon ng malinaw at mabilis. Ang putok ng baril, hindi isa, kundi sunod-sunod. Ang pagbagsak ng isang katawan sa putikan. Ang huling hininga na naging isang ulap sa malamig na hangin. Itinumba ninyo siya, sabi ng babae. Ang boses ay nanatiling kalmado, ngunit ang bigat nito ay parang martilyong dumudurog sa kanyang kaluluwa. Pinagmukha ninyong engkwentro, isang bayaning nalaga sa tungkulin, at lahat kayong naroon, nanahimik. Ibinenta ninyo ang kaluluwa ninyo para sa pera at promosyon. Pawis na si Bato. Nagsusumigaw ang isip niya na tumakbo, pero ang kanyang mga paa ay parang nakapako sa semento. Itinuro ng babae ang kanyang tagiliran. Isang bala. Dito, iyon ang unang tumama, pero hindi iyon ang pumatay sa kanya. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Bato. Ikaw ang lumapit, ikaw ang tumapos. Hindi! Sigaw ni Bato. Ang pagtanggi ay mahina at puno ng pagsisisi. Imposible! Bulong niya, halos masuka na sa takot. Paano mo nalaman ang lahat ng yan? Hinawi ng babae ang magulo niyang buhok mula sa kanyang leeg. At doon, nakasabit sa isang simpleng pisi, nakita ni Bato ang isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang pamilyar na piraso ng metal, isang pilipit at pirapirasong tingga na iningatan niya mula sa eksena ng krimen. Isang souvenir mula sa kanyang pinakamalaking kasalanan. Dahil nandoon ako, bulong ng babae, ang hininga ay amoy sampagwita at libingan. At ito ang ebidensya, ang bala. Yung balang iyon. Nakatingin lang si Bato sa piraso ng tingga na nakasabit sa leeg ng babae. Hindi niya maalis ang kanyang tingin. Alam niya ang bawat gasgas, ang bawat pilipit sa tinggang yon. Dahil siya mismo ang bumaril niyon. Ito ang coup de grace, ang bala na tumapos sa lahat. Ang bala na dapat sana ay nasa ilalim ng lupa, kasama ng katawan, kasama ng alaala. Pero narito ito, nakasabit sa leeg ng isang pulubi sa isang maruming eskinita. 5 taon pagkatapos ng lahat. Ang mundo ni Bato ay gumuho. Lahat ng teorya sa isip niya ay sumabog. Hindi ito iyas, hindi ito investigador, hindi ito tao. Iimposible. Si Gahom sa tabi niya ay napaluhod na lang sa lupa, nanginginig at bumubulong-bulong ng mga panalangin. Pero si Bato, hindi siya makagalaw. Nakatingin lang siya sa mukha ng babae. At sa ilalim ng sikat ng araw, tila nag-iiba ang anyo nito. Ang maruming pisngi ay tila pumupusyaw. Ang magulong buhok ay tila umaayos. At ang mga mata, Diyos ko, ang mga mata. Ang mga matang yon na puno ng determinasyon at prinsipyo. Kilalang kilala niya ang mga matang yon. Ang mga mata ng babaeng pinatay niya. Hindi ka totoo, bulong ni Bato, mas para sa sarili niya kaysa sa babae. Guni-guni lang kita, bunga ka lang ng konsensya ko. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ng babae. Konsensya?
Mayroon ka pa ba noon, Bato? Humakbang ito palapit. Bawat hakbang ay mabigat at may tunog, hindi sa semento, kundi sa loob ng bungo ni Bato. 5 taon, sabi nito. Ang boses ay parang hangin na galing sa isang malamig na kuweba. 5 taon akong naghintay. Naghintay na makalimutan ninyo ako. Naghintay na maging kampante kayo sa inyong mga kasalanan. Para sa araw na ito, sa araw ng paniningil, napaatras si Bato. Natapilok siya sa sarili niyang mga paa at bumagsak sa semento, gumagapang paurong na parang isang insektong sinusukol. Sino ka? Sigaw niya, ang boses ay puno ng lagim. Hindi na ito isang tanong ng pag-usisa. Ito ay isang sigaw ng isang kaluluwang na pagtanto. Nakaharap na niya ang kanyang katapusan. Ang babae ay tumayo sa tapat niya. Ang anino nito ay bumabalot sa kanya. Nilalamon ng sikat ng araw. Ang amoy ng sampagita ay nakakasulasok na ngayon. Itinaas nito ang kanyang kamay. At sa isang iglap, ang anyo nito ay tila naging mas malinaw sa isipan ni Bato. Ang uniforme, ang ranggo, ang mukhang nakangiti sa mga lumang litrato sa presinto, ang mukha ng isang bayani. Ako ang hustisyang ibinao ninyo sa limot, deklara nito. Ang boses ay biglang lumakas at umalingaw-ngaw sa buong eskinita. Ako ang kaluluwa ng batas na inyong tinalikuran. Huminto ito. Tinitigan siya ng may pagkaawa at pagkamuhi. Ako ang kaluluwa ng katarungan. At sa huli, binigkas nito ang pangalan. Ang pangalang sumusumpa sa kanyang mga panaginip. Ang pangalang nagdudulot ng yelo sa kanyang dugo. Ako si Major Hiraya Soliman. Hiraya Soliman. Sa sandaling binigkas ko ang pangalan, naramdaman ko ang pagyanig sa pundasyon ng kanilang mga kaluluwa. Ang pangalan ko na minsan ay simbolo ng pag-asa para sa kanila, ay isa na ngayong simbolo ng kanilang kapahamakan. Si Bato Marino, ang dating sigasiga na pulis, ay isa na lang basang sisiw na gumagapang sa sahig, ang mukhay na babalot ng luha at pawis. Si Gahom Maliksi naman ay nakaluhod pa rin, nanginginig na parang dahon sa gitna ng bagyo. Ang baril ay matagal nang nabitiwan sa tabi niya. Sila na ang mga anino ngayon. At ako ang liwanag na kinatatakutan nila. Hindi ko sila hinawakan. Hindi ko kailangan. Ang kapangyarihan ko ay hindi pisikal. Ito ay ang bigat ng kanilang sariling mga kasalanan na ngayon ay ibinabalik ko sa kanila ng 100 tiklop. Itinaas ko ang aking kamay. Isang utos na walang salita. Isang puwersang hindi nakikita ang pumigil sa kanila sa pagtayo. Isang bigat sa kanilang mga balikat, sa kanilang mga dibdib, sa kanilang mga isipan. Sila'y mga preso na ngayon, hindi ng rehas, kundi ng sarili nilang mga alaala. Nakikita ko ang mga imahe na sumisiklab sa kanilang isipan. Ang mukha ni Hiraya na humihingi ng tulong. Ang tunog ng kanilang mga tawa pagkatapos ng krimen. Ang pera na kanilang pinaghatian. Ang bawat kasinungalingang binitiwan nila sa mga investigador. Lahat ay bumabalik. Lahat ay sariwa. Ayoko na. Tama na. Humagulgol si Bato. Sapo-sapo ang kanyang ulo. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako, Hiraya. Ang pagpapatawad ay hindi na sa akin. Sagot ko. Ang boses ko'y walang bahid ng awa. Iyan ay sa pagitan mo at ng batas na nilapastangan mo. Tumingin ako sa radyong dekamay na nakasabit sa kanyang sinturon. Sa isang kumpas ng aking isip, umilaw ito at nag-static. Kirk! Dispatch! This is Patrol 12. May naririnig kaming sigawan sa area ng Liwanag Sapa. Over. Ang boses mula sa kabilang linya ay malinaw. Ang buong puwersa ng pulisya ay nakikinig. Ngayon na ang oras. Tinitigan ko si Bato. Ibinuhos ko sa kanya ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagtataksil na naramdaman ko sa aking huling sandali. Aminin mo. Ang utos ko ay hindi sigaw, kundi isang kulog sa loob ng kanyang isipan. Aminin mo ang lahat. Hindi na niya nakayanan. Ang pader sa kanyang isipan ay tuluyan ng gumuho.
Dinampot niya ang radyo sa nanginginig na kamay, pinindot ang transmit button at nagsimulang sumigaw. Kasalanan ko, kasalanan naming lahat. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa radyo, basag at puno ng pagkasindak. Pinatay namin si Major Hiraya Soliman. 5 taon na ang nakalipas. It was a setup. Isang setup. Natahimik ang kabilang linya. Tanging ang static lang ang maririnig. Sa sino ang mga kasama mo? Tanong ng dispatcher. Ang boses ay puno ng pagkabigla. Sina General Delgado? Si Kapitan Ramos? Kami ni Gahom. Patuloy ni Bato. Inilalabas ang lahat ng pangalan, lahat ng detalye, lahat ng dumi na itinago nila sa loob ng 5 taon. Sa tabi niya, si Gahom ay umiyak na rin. Inagaw niya ang radyo. Totoo po ang lahat. Patawad po. Hindi ko sinasadya. Ang kanilang pag-amin ay dumaloy sa airwaves, isang lason na kumakalat. Sinisira ang pundasyon ng kasinungalingan na kanilang itinayo. Ang hustisya, sa wakas ay naririnig na. Sa di kalayuan umugong ang tunog ng mga sirena. Papalapit, mabilis. Tinapos ko ang kanilang pag-amin sa pamamagitan ng pagbigkas sa kanilang mga badge number. Isang huling selyo sa kanilang kapalaran. Tinupad ko na ang aking misyon. Ang mga may sala ay mahuhusgahan na. Tumingin ako sa 2 miserableng nilalang sa aking harapan. Ang galit sa aking dibdib ay nagsimulang mapalitan. Hindi ng awa, kundi ng isang malalim at nakakapagod na kalungkutan. Ang laban ay tapos na. Bilisan nyo, sa eskinita daw. Ang sigaw ng hepe sa radyo ay nag-iwan ng kuryente sa hangin. Para kay Juan Lito Villanueva, isang bagitong pulis na punong-puno pa ng idealismo, ang bawat tawag ay isang pagkakataon para gumawa ng tama. Pero ang tawag na ito, iba. Hindi niya kailanman narinig ang ganitong klaseng pag-amin sa buong buhay niya. Mga pangalan ng general, ng kapitan, at ang pangalan ng isang alamat sa presinto, si Major Hiraya Soliman. Kasama ang kanyang mga senior, unang rumesponde ang patrol car nila. Bumaba sila ng sasakyan, mga baril ay nakahanda at mabilis na pumasok sa Eskinita Kawayan. Ang inaasahan ni Lito ay isang madugong eksena, marahil isang barilan o hostage-taking. Pero ang bumungad sa kanila ay isang tanawing hindi niya maintindihan. 2 sa pinakakilalang veterano sa kanilang distrito, sina Espoan Batumarino at PO2 Gahom Maliksi, ay nakaluhod sa gitna ng eskinita. Walang nakatutok na baril sa kanila. Walang nakapalibot na mga goons. Sila lang 2. Umiiyak, nagwawala, at tila wala sa sarili. At sa harap nila, nakatayo ng tahimik ay isang babae. Isang babaeng payat, marungis, at nakasuot ng mga basahan. Isang pulubi. Siya lang ang kalmado sa buong eksena. Nakatayo siya doon na parang isang rebulto. Ang mga mata ay nakatuon sa 2 pulis na parang binabantayan niya ang mga ito hanggang sa kanilang huling hininga. Pulis! Huwag kayong gagalaw! Sigaw ng senior officer ni Lito. Pero ang utos ay tila hindi para sa babae, kundi para sa 2 kasamahan nilang nawawala sa sarili. Multo siya! Multo ni Hiraya! Sigaw ni Bato nang makita sila. Itinuturo ang babae gamit ang nanginginig na daliri. Huwag kayong lalapit. Huhusgahan niya kayong lahat. Si Gahom naman ay humahagulgol lang. Paulit-ulit na binubulong ang salitang patawad. Naguguluhan si Lito. Ano ang nangyayari? Sino ang babaeng ito? Ikulong niyo na sila. Utos ng kanilang hepe na kararating lang. Ang muka ay seryoso at hindi maipinta. Malinaw na narinig din niya ang lahat sa radyo. Habang pinoposasan ng ibang mga pulis sina Bato at Gahom, si Lito naman ang lumapit sa babae. Siya ang testigo. Siya ang susi sa lahat ng ito. Miss, magalang na sabi ni Lito, kailangan ka naming isama sa presinto para sa iyong statement. Ano po ang pangalan ninyo?
Tumingin sa kanya ang babae at sa isang iglap nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Nakita ni Lito ang mga mata nito. Mga matang pagod, malungkot, pero mayroong kakaibang bigat at talino. Isang tingin na parang nakita na ang lahat ng kasamaan sa mundo, ngunit pinili pa ring manindigan. Hindi ito nagsalita. Ngumiti lang ito ng bahagya kay Lito. Isang ngiti ng pasasalamat at marahil ng pamamaalam. "Villanueva, tulungan mo ako dito." Sigaw ng kanyang senior. Napalingon si Lito sa tumawag sa kanya. Isang segundo lang iyon. Isang segundo lang siyang tumalikod. Pagharap niyang muli para kausapin ang babae, wala na ito. Naglaho ito na parang bula. Tiningnan ni Lito ang paligid. Ang eskinita ay may iisang pasukan at labasan. Imposibleng may makatakas ng ganoon kabilis nang hindi niya napapansin. Wala. Walang bakas. Walang anino. Tanging ang amoy na lang ng sampagwita ang naiwan sa hangin. Ang sumunod na mga araw sa presinto ay puno ng kaguluhan. Ang pag-amin ni Bato at Gahom sa radyo ay parang bombang sumabog na nagresulta sa isa sa pinakamalaking internal cleansing sa kasaysayan ng kanilang distrito. Ang mga pangalang binanggit nila, mula sa general hanggang sa mga kapitan, ay isa-isang sinibak sa pwesto at inimbestigahan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Lito Villanueva ay may sariling investigasyon. Ano ang itsura niya? Tanong niya sa isang matandang nagtitinda ng sigarilyo malapit sa Eskinita Kawayan. Umiling ang matanda. "Iho, sa tinagal-tagal ko dito, ngayon lang ako nakakita ng ganyang kaguluhan. Pero yung babae, wala. Walang ganyang pulubi dito. Kilala ko lahat ng palaboy sa lugar na ito." Ganoon din ang sagot ng lahat ng tinanong niya. Walang nakakakilala, walang nakakita sa babae, bago o pagkatapos ng insidente. Para siyang isang multo na nagpakita lang para sa isang misyon. Ang opisyal na report ay isinulat ng kanyang hepe. Sina Bato at Gahom, dahil sa matinding stress at guilt, ay nagkaroon ng psychotic breakdown at umamin sa kanilang mga krimen. Ang babae ay inilarawan bilang isang unidentified informant na malamang ay nagbigay ng impormasyon na nag-trigger sa kanilang pag-amin. Pero para kay Lito, hindi sapat ang paliwanag na yon. Hindi nito maipaliwanag ang lamig na naramdaman niya sa eskinita. Hindi nito maipaliwanag ang mga mata ng babae. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa ebidensya, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Isang maliit na plastic bag na may label. Nakuha sa pinangyarihan ng krimen, Eskinita Kawayan. Sa loob nito ay isang piraso ng metal, isang balang pilipit at nayupi. Kinuha niya ito. May kung anong kakaiba sa balang ito. Parang may sarili itong bigat. Bigat ng kasaysayan. Nakatakas ang impormante. Bulong niya sa sarili. Inuulit ang nakasulat sa report. Pero sa puso niya, alam niyang hindi yon totoo. Dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan, dinala siya ng kanyang mga paa sa record section. May hinahanap siya, kahit hindi niya alam kung ano. Sinimulan niyang buklatin ang mga lumang file, partikular na ang file ng kaso ni Mayor Hiraya Soliman. Isang kasong malamig na. Killed in a legitimate encounter. Sabi sa report, maraming litrato, mga litrato ng eksena ng krimen, mga litrato ng mga ebidensya, at isang litrato ng biktima na patigil sa paghinga si Lito. Nakatitig siya sa 2x2 ID picture ni Major Hiraya Soliman. Isang batang opisyal, ang buhok ay maayos na nakatali, ang mukha ay seryoso, ngunit may bakas ng kabaitan. Ngunit hindi ang mukha ang nakakuha ng kanyang atensyon, kundi ang mga mata. Ang mga matang yon, ang malalim, matalino, at malungkot na mga matang yon. Ang mga matang nakita niya sa Eskinita Kawayan. Ang mga matang nakatitig sa kanya bago ito maglaho. Parehong-pareho. Nabitawan ni Lito ang folder. Nagkalat ang mga papel sa sahig. Nanginginig. Pinulot niya ang litrato ni Hiraya. Hindi ito kamukha.
Hindi ito kahawig, ito ay siya. Narrator, ang hustisya sa kanyang sariling paraan ay natagpuan din ang kanyang landas. Ang mga pangalang isinigaw ni Batumarino sa radyo ay naging sentro ng isang malawakang investigasyon. Ang mga general at opisyal na matagal nang nakikinabang sa anino ng katiwalian ay tuluyang bumagsak. Ang buong puwersa ay nilinis. Ang kaso ng pagkamatay ni Major Hiraya Soliman ay muling binuksan. At sa pagkakataong ito, ang totoong kwento ang naisulat. Sina Bato at Gahom ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Hindi lang para sa korupsyon, kundi para sa pagpaslang sa isang kasamahan sa serbisyo. Sa loob ng kanilang mga selda, sinasabing palagi silang binabangungot, sumisigaw ng isang pangalan, at humihingi ng tawad sa isang multo na sila lang ang nakakakita. Ang distrito ng Liwanag Sapa ay unti-unting bumalik sa dati, ngunit may isang bagay na nagbago. Ang mga pulis ay naging mas maingat. Ang mga maliliit na krimen ay nabawasan. At sa mga eskinita, may mga bulong-bulungan tungkol sa isang tagapagtanggol ng mga naaapi. Isang babaeng basurahan na lumilitaw kapag may nangangailangan ng hustisya. Si P.O. Lito Villanueva ay isa na ngayong sarhento. Hindi niya kailanman ikinuwento kahit kanino ang kanyang natuklasan sa record section. Nananatili itong isang lihim na baon niya sa kanyang puso. Isang paalala na may mga puwersa sa mundo na hindi kayang ipaliwanag ng report o ng lohika. Minsan, sa anibersaryo ng kamatayan ni Hiraya, pumupunta siya sa isang maliit at halos nakalimutan ng sementeryo. Sa isang puntod na walang pangalan, nag-iiwan siya ng isang bungkos ng sariwang sampagwita. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya, ito ang tamang gawin. At sa opisyal na kampo ng pulisya, sa isang cabinet na puno ng mga folder ng mga bayaning pumanaw, nananatili ang isang folder na hindi nagbabago. Ang folder ni Major Hiraya Soliman. Sa loob nito, ang kanyang litrato ay nakangiti pa rin, puno ng pag-asa at katapangan. At sa ibabaw ng kanyang pangalan, malinaw na nakatatak sa pulang tinta ang mga salitang hindi kailanman mabubura ng kahit anong kwento o kababalaghan. Deceased, killed in action, 5 years ago. Sino nga ba si Sinag Diwa? Isang multo? Ang nagkatawang kataong katarungan? O isang alaala na tumangging mamatay hanggat hindi nakakamit ang kapayapaan? Siguro, hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga, sa isang eskinita na tinatawag na Kawayan, sa isang lugar na pinangalan ng Liwanag Sapa, may isang hustisyang naniningil. At ang mahalaga, hindi siya nakakalimot. At dito po nagtatapos ang kwento ni Sinag Diwa, ang babaeng nagpatunay na ang tunay na katarungan ay hindi natutulog at hinding-hindi namamatay. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang bawat alaala, lalo na ng mga taong lumaban para sa tama, ay may sariling kapangyarihan. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento, Ang Babae sa Eskinita Kawayan. Naway may aral kayong napulot at inspirasyong baon-baon sa inyong mga puso. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? I-comment nyo lang po sa ibaba ang inyong mga saloobin. Gusto naming marinig ang inyong boses. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, ay share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At syempre, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, pindutin na po ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod mula sa channel na Kwentong Puso Pinoy, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli, paalam.